Hi! Ako ang inyong kuya ng Hong Kong. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo guys. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos kagaya nito. May mga nagtatanong sa akin kung ano nga ba talaga ang maganda na alagaan. Ang bata ba or ang matanda? Sa video ito ay base lang sa aking experience. Hindi ko alam kung ano yung mga experience ninyo. Pwede kayong mag-comment dyan para may mga ideas din kami kung ano yung mga naranasan ninyo sa pag-aalaga. Bata ba yan or matanda? So, unahin ko ang bata. Kasi, dati meron akong alaga, 4 years old na siya. At ngayon naman, ang alaga ko ay matanda, 74 years old. So, meron akong comparison. Unahin ko ang bata. Sa aking experience, ang pag-aalaga ng bata ay makulit. Pareho lang naman sila sa matanda. Kailangan muna pag-isipan ninyo kapag kayo ay magtrabaho, dapat, lalo na kapag may mga alaga kayo, dapat mahaba-habang pasensya talaga ang inyong iipunin. O, di ba? Kailangan talaga guys, meron kayong mahabang pasensya. Ang bata kasi kapag alagaan mo yan, lalo na hindi ikaw nagpalaki sa kanya, hindi mo talaga alam ang mga ugali. So, nag-alaga ako dati 4 years old. Makulit ang mga bata. At saka, may pagkamaldita. Ganun naman talaga dito guys, spoiled sila. So, kailangan mong kunin ang kanilang mga loob, mapalapit sa iyo ang loob ng bata, makuha mo yun guys, kasi ang hirap talaga mag-alaga kapag hindi malapit sa iyo ang loob ng bata. So, ang bata, kapag alagaan mo ay yun na yung, nandyan na yung makulit sila, sobra. Gusto nila yung, nakukuha nila talaga ang gusto, idadaan ka talaga nila sa iyak. Naku guys, lalo na kapag nandyan yung mga magulang nila, ang titigas na mga ulo ng bata. Ito base lang sa aking experience. Pero, kapag makuha mo naman ang loob ng bata, yun, mapamahal siya sa'yo. Guys, napakadali na lang. Pwede mo na silang utu-utuin, pwede mo silang i-trick kung ano yung mga halimbawa, nagtatantrum sila. Mag-isip ka talaga kung ano yung mga tricks na pwedeng hindi na sila or maglaylo na yung tantrums nila or wala na silang sumpong. Ganun guys, yung utu-utuin mo lang talaga sila. Kailangan meron ka talagang mga ideas kung paano. Tingnan ninyo kung isipin ninyo kung ano yung mga weakness nila. So, ganun yung mga ginagawa ko guys. Tapos, pwede mo silang, para lang kayo naglalaro, pwede mo silang luto-lutuan. Kapag nasa bahay kayo, nagbabasa kayo ng mga storybooks, yung mga ganun guys, magtuturo ka, mag-tutor, ganun ang typical na trabaho ng yaya. So, kapag gamay mo na ang trabaho or sanay ka na sa pag-aalaga ng bata, easy lang talaga. At saka, ang mga bata, kung nasa labas sila, talagang makulit talaga yan guys. Kailangan active ka rin. At saka yung focus mo ay sa kanila yan. Kasi maya-maya, kapag nasa labas na yan sila, maya-maya, mawawala yan kasi takbo ng takbo yan sila. Ang hirap. Ganun talaga guys. Medyo mahirap. Talagang maaasar ka talaga sa kanila, pero kailangan. So, ganun ang pag-aalaga ng bata. Napaka-tricky talaga ang trabaho na yan. So now, punta tayo sa pag-aalaga ng matanda. Gaano nga ba kahirap mag-alaga ng matanda? Ito ay base sa aking experience. Ang alaga ko ay 74 years old, may dementia siya, at na-stroke siya. Kaya kailangan physically fit din talaga ako. Hindi pwedeng may sakit ako, o dapat malakas ako kesa sa kanya. Kasi ang alaga ko ay hindi makatayo kung hindi ko siya alalayan. Lahat ng bawat galaw niya ay alalayan ko siya. So sinusubuan ko siya, pinapaliguan, kasi ang ugali niya or ang edad niya na 74 years old, pero ang isip niya is parang bata na rin siya, parang nasa 4 years old, yung mga ganyan. Ang sabi nga ng amo ko, ang kanyang memory is 3 seconds lang, so makakalimutan na naman niya kaagad kung ano yun. Kaya, kasi nga may dementia siya, nakakalimot siya, yung may sakit sa limot, ganun guys. At saka, mahirap alagaan ang matanda. Ito ay depende sa sitwasyon ha, kung healthy naman yung alaga ninyo, so parang hindi kayo makaranas ng hirap. Ang alaga ko kasi, kapag may sumpong siya, nananakit guys. Yun ang pinakamahirap sa kanya. Okay naman siya sa alagaan kasi I can manage naman. Kaya hindi naman siya pabigat kasi marunong naman din siya. Kahit alalayan mo siya, okay naman. Hindi rin siya nagmi-maintain na maraming gamot. Tablets lang yung mga ano niya, hindi yung mga syrup. So 3 piraso lang na gamot niya. Ganun lang guys. Yun ang routine. Ang pagkain naman niya is steam, gulay at saka manok. Ganun guys. Steam lang siya talaga. So kailangan ko ano yung ginagawa ng dating yaya or dating
nagbabantay kay grandma, ganun din ang gagawin ko. Hindi pwedeng mabago yung routine. So, ang ano ko rin, ang mahirap din dito ay nauubos yung oras ko sa kanya. At saka, bukod sa nag-aalaga ako sa matanda, kailangan kong maglinis dito. So, lahat ubos. Kailangan kong madali o mabilis ang galaw. At ito yung pinaka-worst talaga or nahirapan ako kasi kapag may sumpong siya, nananakit ang matanda, nangangagat siya. Yun ang mahirap. At saka kapag nag-walking kami, mahirap siya, natatakot ako kasi baka anytime bibigay siya or mag-collapse kasi required talaga sa kanya. Ako nga lang natatakot guys, required sa kanya na maglakad ng 1.5 oras. Tayo nga 'di ba, kapag maglakad tayo or mag-walking tayo, napapagod na tayo kahit na may walker siya, pero kailangan daw. Kung babalik kami ng maaga, yung wala pa sa 1.5 oras, sinisita na ako ng amo ko, bakit ang bilis-bilis naming bumalik. Yun guys, ang hirap talaga. Natatakot lang talaga ako baka mamaya himatayin siya doon sa daan. Ang bigat-bigat niya. Nasa ano siya ang kilo niya is 69. So, maliit lang ako. Hindi ko kaya yun. Nasa 4'11 lang ako. Ang liit-liit. Mas matangkad kasi yung alaga ko, guys. Ipaano kung ang sobrang bigat niya talaga, 69 kilos ba naman. So, yun ang worried ko kapag nasa labas siya. At yun, kapag sinumpong siya sa labas, hindi mo talaga siya mapigilan. Pipilipitin niya talaga yung kamay ko. Yung ganyan, guys. Naranasan ko talaga yan. So, mahirap. For me, mahirap ang pag-aalaga ng matanda. Para sa experience ko to dito sa sitwasyon ko. Depende yan sa sitwasyon ninyo. Pwede ninyong i-share guys kung ano yung mga naranasan ninyo sa pag-aalaga ng bata or matanda, kung ano yung mga paraan kung paano ninyo mapasunod sila. Kasi sa akin, kung ako ang inyong tatanungin, kung babalikan ko, 2 years kasi ang kontrata, di ba? Wala ka ng choice, kaya ipagpatuloy ko to, ang trabaho na to. Kung kailan ako bibigay, bahala na si Batman. Kasi mahirap talaga siya, mabigat, at saka sakitin kasi yung matanda. So, kailangan mo pa siyang subuan. Kailangan, natatakot ako baka mabulungan, ganun guys. Tapos kung ayaw niyo kumain, ganun guys, susubuan ko siya para talagang bata. So, kung comparison, ang alaga ko ngayon kahit matanda siya, isip bata naman siya. At saka, yung alaga ko naman dati, grabe no, halos ang alaga ko naman dati, kahit bata siya, 4 years old siya, matured naman siya, at may takot siya sa akin. Ang matanda kasi, kapag alagaan mo, hindi mo na siya kayang hindi mo na siya kayang utu-utuin, kasi mas may alam siya sa atin, mas tuso pa siya sa atin, yung mga ganun guys. Kaya hindi ka pwede magsinungaling sa kanya, baka mamaya, kunwari lang siya na walang alam, kunwari lang na may sakit siya, yun pala, ino-observe ka, yung mga ganun, tapos magsusumbong sa employer mo, ganun guys. Pero ang bata, pwede mo silang takot-takutin o ganito, hindi ka pwedeng gumawa ng ganitong kasalanan, yung mga ganyan guys. Kaya alam naman natin lahat kung paano mag-alaga ng bata, no? Sa mga hindi rin naka-experience paano mag-alaga ng matanda, nasa inyo yan. Kaya ang sinasabi ko, kailangan mataas talaga or mayroon kayo mahabang pasensya, kasi ang pag-aalaga ng bata or pag-aalaga ng matanda ay malaking responsibilidad. So ngayon, kung ako ang inyong tatanungin, ano ba ang gusto ko? Kung ako talaga ang papipiliin, no? Gusto ko talaga babalik sa pag-aalaga ng bata. Kasi ang mga bata, pwede mo silang, di ba, nakakanlo mo pa sila, kung magtantrum sila sa labas, pwede silang buhatin, o ganyan. Ang matanda, hindi ko na siya pwedeng buhatin, na bigat-bigat niya. So guys, kung ako, kung ibabalik ang panahon, gusto ko pa rin mag-aalaga ng bata. Kasi, yun nga guys, 5 years din naman kasi ako nagtrabaho, nag-alaga ng bata. So ngayon, ilang months pa lang. So kailangan ko pang mag-adjust or kailangan ko pa ng maraming experience bago ko masabi na gusto ko pala ang ginagawa ko. Kaya guys, para sa inyo, kayo, ano bang gusto nyong alagaan? Bata or matanda? Kasi for me, mas gusto ko pa rin bata ang alagaan.